Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, grabe, matinding gulo sa Kongreso. Nako, Marcoleta nilaglag lahat, Kimbo nagulantang pinagtanggol, BP. Nako, yan mga kabayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Pero bago po natin simulan pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga kababayan, panoorin at bigyan muna natin ng komento itong nagte-trending ngayon sa mundo ng social media. Si Sir Ted Filon, nako, may banat na naman dito sa mga crooks. Yan, sa mga buhaya sa Kongreso, sa tinatawag nilang time-honored tradition na tinakel naman ni Congressman Marcoleta dyan sa pagdinig ng budget deliberation hearing ng Office of the Vice President, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon to. So, Madam Chair, hindi po cast in stone yung usapin ng tradition. Madam Chair, meron tayong mga ganun ding precedents, Madam. 23 budget, no? Sa NEP, 16 billion lamang. Paglabas po ng GAA, 28 billion na. 11.6 billion ang naidagdag. 2023 2024 sa NEP, 16.5 billion lang. Paglabas ng GAA, 28 billion na. 12.1 billion, 73% ang in-increase. Tanong namin dito, kailan pa po nagkaroon ng open public hearing para pag-usapan po ang budget ng Kamara? So yan mga kababayan, klaro tinatanong po dito ni Sir Ted Filon kung nagkakaroon din po ba ng budget deliberation ang Kamara. Itong mga congressman na ito mga kababayan, kung sino ba ang nagtatanong? Sino ba ang pwedeng tumingin sa kanilang mga budget, no? Ito po ang sagot. Yeah, actually yan, kasama yan sa dinidiscuss kapag deliberation ng budget. So nagkakaroon. Teka lang mga kababayan. Tama ba yung narinig natin? Na kasama daw na dinidiscuss ito dyan sa budget deliberation. Pero wala naman tayong nakikita, no? Sa tagal-tagal nating nanonood ng mga Congress budget deliberation, no? Wala tayong nakikita na mismong, no? Yung Kamara, yung subject, no? Yung mga budget po nila ang pinag-uusapan. Ewan ko lang kung ako lang mga kababayan, pero sa tagal ko nang nanonood, wala po akong nakita ni isa na ganyang hearing O ng portion kung saan dyan ay... Kailan pa po ito? Kailan pa po ito pinag-usapan in open hearing at who defend the budget of the House? Ang nagde-defend po niyan ay member of the House din. So, member of the House, tatanungin rin ng member of the House? Ganun ba yon? So, meaning kayo-kayo lang? Walang third party? Diba kasi kapag kayo-kayo lang dyan mga kababayan, ang mangyayari dyan parang lokohan. Diba? Parang naglolokohan na lang. For documentation na lang po yan. Meron lang kayong maikipakita na dokumento na talagang nag-usap kayo about sa mga budget nyo dyan. Kasama siya doon sa plenary deliberation. Pero wala ito sa committee, ma'am? Wala ito sa committee? Sa committee, wala po sa committee. Oo. Ay bakit wala sa committee, ma'am? Bakit wala sa committee? Considering, ma'am, Madam Chair, na lahat ng departamento, lahat ng bureau pinasisipot ninyo bakit pa pinag-uusapan na ang budget mismo ng Kamara
Ba't walang committee hearing na na mapapanood namin? Ano po siya, kasama siya ng parang mga attached agencies din na dinideliberate. Oo nga no, wala po sa committee hearing yan. Nagpapatawa mga kababayan. Sino ba itong ini-interview ni Certed Filon? Isa ba itong membro ng wala kasing nakalagay ha? Pero anyway mga kababayan, maging siya, no? Ba, ang tagal-tagal na nilang nasa kongreso pero na-shock pa rin siya, no? Parang nagulat talaga siya. No, oo nga, no? Parang wala sa committee, no? Niloloko nyo lang kasi kami. Yun po ang totoo. Niloloko nyo lang ang taong bayan. Ha? Kung talagang seryoso yung hearing na yan para sa mga crooks, ay dapat nasa may committee na nakatingin dyan, nakatoka dyan, di ba? Bakit wala? At maging ikaw na ini-interview, kung congressman ka man, di ba? Bakit nagulat ka na walang committee? Ibig sabihin mula noon hanggang ngayon, wala talaga. Kaya wag niyo po kung lukuhin ng taong bayan. Anong attached agency? Anong attached agency? The House is one sole independent entity. Paano attached agency? Saan to naka-attach? Sa legislature, dalawa lang naman sila Senate and the House. Oo. But usually nakalagay siya sa tawag dito, sa plenary deliberations nilalagay. Hindi Pero wala sa committee. Wala sa committee, oo. But is that appropriate? Actually, that has been tradition. Yun. Doon tayo pupunta. Ito yung time-honored tradition. So yan mga kababayan, napaamin rin. Napaamin rin ang Kongreso dito sa tinatawag na time-honored tradition. Na walang nagtatanong sa kanila kung magkano ang budget nila, kung saan gagamitin, di ba? Yan po yung tinatawag na time-honored tradition na hindi nga idininay ni Kimbo mga kababayan di ba? Kimbo doesn't deny it. Sabi niya, no. Ibig sabihin meron talagang tinatanong kasi siya ni Congressman Marcoleta kung hindi na ba ina-acknowledge yung time-honored tradition. Sabi niya, no. So meaning it is been acknowledged hanggang ngayon, di ba? Pero anong ginawa nila doon kay BP Sara? Di ba? Doon po sila na-booking. At dito umamin na nga mga kababayan. Kita nyo na. Tapos yan time-honored tradition mga kababayan, pero anong ginawa nila sa budget ni BP Sara? Nagtira pa po sila ng ay nako. Di ba ma'am? Ang tawag doon, time-honored tradition po ba tawag doon? Oo, but we do not believe in it. Kami sa makabayan, we Yes. on everything. Yes, Kaya ma'am. hindi kami, Opo, kaya Yun, si Arlene Brusas pala ito. Mga kababayan, si Arlene Brusas pala itong kasi sabi niyo, kami sa Makabayan, di ba? At saka dito, ito si Arlene Brusas pala, hindi ko na-recognize agad-agad yung boses, ha? Mayroon palang tradisyon, pero bakit? Ngayon tuloy, talagang itong Makabayan Black, alam na natin nakita na natin yung photo, yung picture, kasama po si Speaker Romualdez, yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na nag-meeting sila. Before pa itong mga hearing na ito, nag-meeting po sila, natanggalin ang confidential fund. nga po kayo doon nagpoprotesta sa Office of the President, di ba? Sabi ho ninyo, bakit to? Yes. Bakit may parliamentary courtesy dito? Ba't may ganito? Dapat magtanong kami. So siguro ho kami ngayon na taong bayan tatanong din, bakit ho sa Makabayan Black hindi kayo mag-invoke ng ng ibasura natin tong time-honored tradition o parliamentary courtesy at tumawag kayo ng committee hearing sa budget mismo ng Kamara? Actually,
pwede naman i-entertain yung suggestion na yan. I will ask, no, pwede kami mag-meeting ng makabayan. Opo. O kaya po, mahirap itong gawin because you will be ostracized. Siyempre, kasama yun, kabahagi yun. Palagi naman kami ostracized. Hindi na kami bago doon, Ted. Ibig sabihin, kahit naman anong gawin namin, we're in the opposition. Yan talaga yung Opo. Pero ma'am, just to stress the point, kayo mismo nagsasabi na walang imbitasyon ang Makabayan Block sa anumang committee hearing on the proposed budget of the House of Representatives. So yan mga kababayan, narinig na po natin na totoo nga itong sinasabi ni Congressman Marcoleta na time-honored tradition wherein nobody is asking about the budget ng mga tongrista. Diba? So ito mga kababayan, pakinggan naman po natin si Congressman Marcoleta. Pasok ka. At nangyari po nung nakarat, nangyayari na naman ngayon. Because no, the office, not the person. No motion was introduced. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all. Pakanga talaga ako kay Congressman Dante Marcoleta. Manong, ang galing mo, ha? Talaga nga namang di niya inatrasan, no? At talaga itinaglaban niya yung tradisyon sa Kongreso na pagdating sa budget ng Pangulo at ng Vice Presidente, dahil sila ang pinakamataas na opisyalis ng bayan, meron talagang tradisyon na hindi na nagtatanong, hindi na binubusisi ang budget ng Presidente at ng Vice President. Talagang ganyan naman po. Si Dante, 18 years na halos sa Kongreso, no? 18 siya next year, ngayon 17th year. Ibig sabihin, 2 beses na siya nag-3-termers, no? Alam naman niya talaga kung ano yung tradisyon na yan. At alam niyo naman sa Kamara, dahil sila ay mga mambabatas, yung tradisyon minsan ang pinagmumulan ng kanilang mga rules, no? So bagamat hindi siya talaga formally nakasulat na rules, ang tradisyon naman po ng Kamara ay hindi nagbabago, no? Except itong taon nito. Itong taon nito, binusisi talaga ang budget ng Vice Presidente at hindi lang po yan, no? Sa mulat mula, talagang target nila na bawasan ang budget ng Vice Presidente. Sa tingin ko nga, kung pwede nila gawing zero budget yan, gagawin nilang zero budget. Pero ang aking prediction dyan, magbibigay yan ng budget para sa sweldo lamang at walang programang popondohan ang opisina ng Vice President. Kasi nga, ang gusto nila, mawala bilang banta sa 2028 itong si Inday Sara Duterte. At kung sila nga masusunod, mag-impeachment pa yan. Para ngayon pa lang, mawala na bilang banta itong Vice President. Pero pag-usapan po natin ngayon, tama ba ang sinasabi ng mga kongresista na dapat dumalo si Vice President Sara dahil katungkulan naman ng Kamara na busisiin ang budget ng lahat ng departamento at ahensya ng gobyerno? Well, tama po yan kung walang tradisyon. Yung tradisyon nga, out of respect dun sa pinakamataas na mga opisyalis ng bayan, hindi na dapat binubusisi. Bakit? Kasi lahat sila halal ng taong bayan. Pero kung titignan mo, magkano lang ba yung boto ng mga kongresista? Distrito lang yan. So siguro malaki na 80,000 dyan na panalo. O sabihin mo na 100,000 ang boto nila. Iko-compare mo naman sa boto ng isang presidente at vice-presidente, no? Na talagang milyon-milyon ang nagtiwala para maging presidente at vice-presidente. So yun po yung ibig sabihin na hindi lang siya tradisyon, kung hindi respeto sa taong bayan na bumoto sa presidente at sa vice-presidente. Pangalawa, tama po yung sinasabi nila na talagang sa ating sistema ng gobyerno, talagang the power of the purse lies with Congress. Ang problema, meron din pong good faith at saka bad faith. Yung good faith is, unang-una, yun nga po, no, sinusunod ang tradisyon na out of respect dun sa mga maraming na botong nakuha sa taong bayan, hindi na dapat idiskurso pa o hindi na kinakailangan busisiin pa ang budget ng Presidente at ng Vice President. Pero yung good faith and bad faith, makikita nyo rin yan dun sa mga aktwasyon ng mga kongresista. Sa mulat-mula, itong taon nito, alam natin na nagkaroon talaga ng script na wag bibigyan ng budget ang Vice President. Ano ba pinagmulan nito? Ang pinagmulan nito ay yung panahon na binawasan nga ang kanyang confidential fund, yung panahon ng 2023. At yung 2024 nga, hindi na humingi ng confidential fund itong si Vice President Sara Duterte. Pero wag natin kakalimutan, noong 2023, ang pinagmulan nito ay yung tambaluslos. Ibig sabihin, yung natanggal itong si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, nag-react ang Vice President, kinampihan si GMA, nagsalita ng tambaluslos at ayun na, nabiyak na ang unit team. Everything went downhill from there.
So, yung good faith and bad faith na sinasabi ko, totoo po na good faith talagang obligasyon ng Kongreso na busisiyan ang budget ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Pero dito, makikita mo na may bad faith. Bakit? Kasi nga sabi ni Dante Marcoleta, merong tradisyon na hindi na binubusisi ang budget ng dalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan. Pangalawa, alam naman natin na sa mga pangyayari sa politika dito sa Pilipinas, talagang tinitira at titirahin talaga ng speaker itong vice president bilang pinakamalaking balakid sa kanyang pagnanais na maging presidente o di naman kaya prime minister sa lalong mabilis na panahon. Kaya nga sinasabi ko, merong good faith and bad faith. Kung good faith yan, sinunod nila yung tradisyon. Di ba? No questions asked. Kasi yun naman talaga ang tradisyon. Ako po, nagsimula ako magtrabaho dyan sa Kongreso. Law student ako. 1988, nung nagsimula ang Kongreso, sa panahon ni Cory, nagtrabaho na po ako dyan sa Kongreso. At alam ko naman talaga na ang presidente at vice-presidente hindi na binibusisi ang budget. In fact, kasama din sa hindi binibusisi ang budget ay yung mga ahensya na meron tinatawag na fiscal autonomy, yung hindi po pwede bawasan ng Kongreso. Kasama na dyan ang Korte Suprema at saka yung mga constitutional commissions, gaya ng Commission on Audit, Commission on Elections, at saka ang Ombudsman. No? So, hindi na dapat dinidiskursuhan pa ng budget yan dahil nga hindi naman po pwedeng bawasan ang hinihingi nilang budget. No? Pero yun nga po mawawala ang good faith kung pati ang tradisyon ay binaliwala. Paano nila ngayon i-explika sa buong kasaysayan ng Kongreso ngayon lang talaga binusisi ang budget ng Vice President? So yan mga kababayan, isa lang po ang masasabi natin dyan. It is all about politics, no? Politika po talaga ang ngayon, pamumulitika ang nangyayari ngayon dyan sa mga budget na yan. Pag malakas ka po sa humahawak ng budget, malamang sa malamang malakas din po ang agos, no, ng budget para sa iyo. Pero kapag ikaw naman, no, tulad ni Vice President Sara Duterte na noon ay nasa administrasyon at nakakita ng hindi magandang nangyayari sa gobyerno, bigla po siyang naging opposition. Mahina rin mga kababayan ang agos ng budget wherein nakikita naman natin kung saan napupunta yung budget ng Office of the Vice President. Yan Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, reaction, or kritisismo sa video na ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion patungkol dito. Alright? Maraming salamat po